Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Karyo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Leyte. Nang mga panahong ito, 14 anyos pa lamang ako. Sa tagong lugar noon ng Isabel, tahimik na namumuhay ni Nanay Diyosa. Taga Iloilo talaga kami. Lumipat lamang ng Leyte mula nang mamatay si ama. Nawalan ito ng buhay dahil sa isang sakuna. Malalaman sa kwento kung papano. Ang ikinabubuhay namin ni ina ay pagbubukid. Karaniwan lamang naman yun sa lugar. Mga gulay, mais at marami pang iba. Ang iba ay ginagawa naming pangkonsumo, habang ang iba naman ibinibenta. O kaya naman minsay ginagawang kakaniniin. Kagaya na lamang ng puto balanghoy, sinakol o nilusak at iba pa. Madalas itong nilalako sa paaralan. Nagkakasabay kami ni nanay papunta sa eskwelahan. May iba pang pinagkakabalahan si Nanay Diyosa. Isa din itong albularya. Masasabi kong naiiba siya kumpara sa karaniwan at mga nakilala ko noon. Nakikita ko yun sa lahat ng mga ginagawa niya. Lahat ng naging bisita sa tahanan. Ni isang beses ay hindi ako nakapansin na may negatibong reaksyon niya. Hindi sila lumalabas ng bahay na hindi gumagaling. Pero partikular lamang ito sa mga sakit na hindi normal. Nasa liblib ang tahanan namin, ngunit may iilang kabahayan. Pero nasa bandang dulo pa kami. Pero madali mong makikita ang bahay namin. Dahil sa amin lang naman ang nasa mataas na antas ng lupa. Nasa taas ito ng burol. Nakaangat ng kaunti sa lupa at ang ilalim ay kulungan ng mga manok. Panay ang reklamo ni Nanay Diyosa. Pinapamahayan na ng mga bunhok ng manok ang tahanan. Bunhok o kuto ng mga lahi ng mga ibon. Makati ito sa balat ng mga tao. Nakakairita at nakakainis. Noon hindi ko talaga alam kung ano ang kinamatay ni ama. Sanggol pa lamang ako nang mangyari yun. Ngunit hindi na nag-asawa ng iba si nanay. Ganun ito katapat kay ama. Palagi kong tinatanong si Nanay Diyosa kung ano ba talaga ang kinamatay nito. Pero palagi lang niyang sinasabi sa akin na nadisgrasya. Ngunit mahahalata sa mga mata at kilos ni ina na nagsisinungaling. Madali lamang itong makilatis dahil kami lamang naman palagi ang magkasama. Wala naman akong mapagtanungan sa lugar namin. Hindi naman talaga kami tagalugar. Ang lupaing tinitirhan namin, lupain ito na nabili ng tiyahing kong nasa abroad. Kami lamang ang naging katiwala ng tahanan. Hanggang sa isang hapon, kung hindi ako nagkakamali, masama ang panahon at malakas ang ulan. Anong oras na ngunit hindi pa din umuuwi sa ina. Sigurado kong nakisilong muna ito sa ibang tahanan para hindi mabasa ng ulan. Habang ako naman noon, sobrang hilig kong maligo sa ulan. Kaya kahit mabasa pa pauwi, wala sa aking problema. Nauna ako kay nanay at habang nagbibihis, hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan niya. Napili ko noong halongkatin ang kagamitan ni nanay. Kinuha ang kahon na nasa ilalim ng katre. Dati ko pa gustong malaman kung ano ang laman nun. Pero ayaw ni nanay na pinapakialaman ko ang bagay na yun. Nakabukas ang kandado at marahan ko yung inalis.
Pagkabukas ng takip ng kahon, may nakita ako na ilang pahina ng papel at may kung anong mga nakaguhit. May korteng pabilog at may patulis. Sa ibang pahina naman, mga alpabeto ang nakasulat. Ngunit alinman sa mga katagang yon ay wala akong naintindihan. Nababasa ngunit hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Maliban sa mga papel, may isang bagay pa akong nakita. Isang kawayang sisidlan at may takip. Meron ding mga tela na halatang may mga laman. Lumakas ang kuryosidad ko sa mga nakita. Sinuri ko ang laman. Doon sa isang sisidlan, napansin ko ang bilog at patulis na bagay. Ito ang nakaguhit sa papel. Napatanong ako sa sarili kung para saan ba ang mga bagay na yon. Sigurado kong importante ang dalawang bagay. Hindi pa ako nakontento. Tinignan ko pa ang isa pang sisidlan. Nakita ko naman ang isang sinturon na nakalingkis o pinagbuklod kasama ng punyal gamit ang tali. Para saan kaya ang mga to? Hindi kaya gamit to ni tatay? Tanong ko sa sarili. Matapos yun, kinuha ko ang sisidlang kawayan. May mga nakita akong litrato nila nanay at tatay habang kinakasal. Ngunit napakunot ang mukha ko dahil isa sa panauhin doon sa larawan. May nakaguhit na bilog. Muli akong napatanong sa sarili kung sino ba ang taong yun. Kamag-anak ba o hindi? Nakapagtataka dahil bakit pa kailangan pa itong markahan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko na lamang yung pinagtuunan ng pansin. Hanggang sa ilang sandali pa, para bang bigla na lang akong nabingi. Tila nawala ang tunog ng ulan at boses ko na lamang ang naiwan. Sinubukan ko pang yugyugin ng ulo pero hindi ito nawawala. Hanggang sa may nadinig akong nakakakilabot na boses. Gasgas na tila nagsasalita malapit lamang sa tenga. Napatingin ako sa paligid pero wala akong nakikita. Para na akong nababaliw na mga sandaling yun. Paulit-ulit kong nadidinig ang katagang. Oras na. Napamura na ako ng mga oras na yun. Kaagad kong niligpit ang mga gamit ni nanay at nagpunta ng kusina. Napansin ko mula sa bintana na malakas pa rin ang ulan. Pero wala pa din akong nadidinig. Ilang saglit pa, uminom ako ng tubig. Doon lamang nagbalik sa normal ang pandinig ko. Kasabay ng pagkalampag ng kung anong bagay sa silid namin. Kaagad kong tinignan. Nakita kong tila umaalog yung kahon. Doon na ako tuluyang binalot ng kilabot. Gusto ko noong lumabas ng tahanan. Pero para bang may nag-uudyok na lapitan at kunin ang kahon. Ewan ko ba, hindi ko na alam ang nangyayari sa akin. Pinuntahan ko ang kahon at muling binuksan. Nanlaki ang mga mata sapagkat yung bilog at patulis na bagay para bang nanginginig na tila lumilindol. Ganon ang reaksyon ng dalawang bagay. Ngunit ang mas pinagtataka ko pa noon, isinauli ko naman sa sisidlan. Pero bakit nakalabas na ito nang muli kong tignan? Marahan kong hinawakan ang bagay. Magkasabay naman itong tumigil. Ngunit iba ang naramdaman ko nang mahawakan ko ang bagay. Noong una, tila normal lang. Ngunit sa mga puntong yun bigla itong uminit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakarating na pala sa ina. Hindi ko namalayan. Nasa likod ko ito at sinabing, "Anong ginagawa mo?
Bakit mo pinapakialaman yan? Nariyan na po pala kayo, Nay. Kasi, po, teka, ano po ba talaga yun, Nay? Bakit ayaw mong ipakita sa akin? Pasensya na po, Nay, ha? Gusto ko lang talaga malaman kung ano yung nasa kahon. Hindi ito sumagot. Kinuha lamang sa akin ang kahon, kinandado at muling binalik sa lagayan. Matapos yon, lumabas ito ng silid at pumunta ng kusina. Nakikita kong aligaga si Nanay. Hindi ito mapakali na tila may problema. Pero dahil sa kuryosidad, kinulit ko si Nanay hanggang sa, "Yon ang mga gamit ng tatay mo. Hindi mo kilala ang tatay mo, Karyo, at ayaw kong malaman mo ang patungkol sa kanya. Kaya hindi ko pinapakita sa iyo ang laman ng kahon na yon." Po, ayaw malaman? Nay, tatay ko po yun. May karapatan po ko, Nay. Ang sabi niyo naman sa akin mabait siya. Pero bukod doon, Nay, wala na po kayong iba pang sinabi. Ano ba, Nay? Sino at ano ba talaga si tatay? Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Natuliro si ina at natulala. Naninibago ko sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, doon ko lamang siya nakita na para bang natatakot. Nasanay ako na palaging malakas si Nanay. Kampante sa mga ginagawa at sinasabi. Ngunit ng mga oras na yon, meron talagang kakaiba sa kanya. Hanggang sa nagsalita muli si ina, nalaman ko ang lahat na labis kong kinamangha. Ako at ang tatay mo, parehas kaming albularyo. Pero si Ranilo, mamamatay siya. Hindi ng tao, kundi ng nilalang. Matapos kitang maisilang anak, ilang araw mula yon, napatay ang tatay mo. Dagdag ng ina, hindi niya kilala kung sino ang aswang. Ngunit may pinaghihinalaan na ito. Pero hindi na siya nabigyan ng pagkakataong makagante. Mahina pa ito ng mga sandaling yun. Kakasilang ko pa lamang. Sa pagpapatuloy ni ina, malakas ang aswang na ito dahil kung hindi, madali lamang itong mapupuksa ni ama. Sapagkat ang tangan, isa sa mga pinakamalakas na mutya. Ito yung nakita ko na dalawang bagay na nasa loob ng kahon. Natanong ko kung ano bang klase itong mutya. Dagdag ko pa, bigla na lamang akong nabingi kanina. Habang pinagmamasdan ang mga gamit at may nangyari, gumalaw na lamang bigla ang mga ito. May nadinig ka ba? May nadinig ka bang mga bulong? Opo, Nay. Nakakatakot po yung boses, Nay. Basta garalgal. Tapos ang sabi niya, oras na. Paulit-ulit niya yung sinasabi sa tenga ko. Matapos yun, nanlaki ang mga mata ni Nanay Diyosa. Kagad itong pumasok ng silid at sinuri ang mga gamit. Sumunod naman ako sa kanya. Hanggang sa muling nagsalita si Nanay. Noong nabubuhay pa ang tatay mo, may sinabi siya sa akin. May gabay si Ranilo, anak. At ang sabi niya, maipapasa ang gabay sa iyo sa oras na mamatay siya. Kasama ang mga gamit niya. Pero anong magagawa ko? Mukhang ito talaga ang tinadhana. Madali lamang intindihin ang mga nararamdaman mo kanina. Isa itong pahiwatig na kailangan ng mapasakamay mo ang gamit ng tatay mo. Pero natatakot ako, anak. Baka kung anong mangyari sa'yo. Hindi ko alam kung anong isasagot ko kay Nanay.
Oo, aminado kong namangha talaga ako sa mga natunghayan at nalaman. Ngunit naguguluhan ng mga oras na yon. Para bang lutang ako sa alak at naglalakbay ang diwa sa kawalan. Ilang saglit pa sinabi ko kay nanay na kung talagang para sa akin nga ang gamit, bakit kailangan niyang ipagkait yun sa akin? Dagdag ko pa kay nanay, ano bang kinakatakutan niya? Hindi naman ako papatay ng aswang o anumang mga nilalang sa dilim. Tatanggapin ko lamang ang gamit bilang respeto ko sa namayapang ama. Pero hindi naman ako magiging katulad ni tatay. May hindi ka nalalaman, anak. Pero sasabihin ko na rin sa'yo, ang dahilan kung bakit pinili ko ditong tumira. Dahil hinala ko, nandito ang pumatay kay Ranilo. Nasa kabilang baryo lang nakatira. Matagal ko na siyang sinusubaybayan. Paglilinaw ni ina, siya pa ang pumili ng lugar kung saan bibili ng lupa ang kapatid. Dito sa lugar, para mas masubaybayan niya ang bawat kilos ng aswang. Akala niya nung una nag-iisa lamang ito. Pero may kasama pa pala na ibang kauri. Humahanap lamang siya ng tiyempo. Kung sakaling ito nga ang pumatay, malaki ang posibilidad na baka may gawin ang nilalang sa akin sa oras na mapasa kamay ko na ang gamit ni tatay. Ito ang pinakadahilan kung bakit ayaw niyang ipakita sa akin ang mga gamit. Kinakabahan ako noon sapagkat may punto naman si ina sa mga sinasabi. Wala naman din akong alam sa ganung mga bagay at mas malalim ang kaalaman niya sa akin. Kaya naman, sumang-ayon na lamang ako sa kanya. Pero sa loob-loob ko, gusto ko talagang mapasakamay ang mga gamit ni tatay. Hanggang sa binuksan ni nanay ang kawayang sisidlan, kinuha ang mga larawan ng ikasal sila. Nagulat ako noon sa sinabi ni nanay. Yung taong nakabilog doon, ito ang pinaghihinalaan niyang pumatay kay tatay. Hanggang sa nanlaki ang mga mata, nakikilala ko ang taong yun. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung tao na palagi kong nakikita sa tuwing papauwi galing sa eskwelahan. Nay, di ba madalas natin siyang nakakasalubong? Oo anak, tama ka. Alam kong alam na niya ang pakay ko sa kanya. Kaunting pagkakamali lang, siguradong magkakaroon talaga ng hindi maganda. Nagsisisi nga ako. Ba't ko pa kasi sinubok na sundan siya hanggang dito? Ngayon, alam mo na kung bakit natatakot ako para sa'yo. Hindi na ako nagsalita. Ilang saglit lang niligpit na ni nanay ang mga gamit. Hanggang sa nakaisip ako ng mga maaari na gawing hakbang. Kung minamatyagan kami ng aswang na yon. Kung ganon, hindi nagkakamali ng hinala si nanay. Sigurado na akong siya talaga ang salarin sa pagkamatay ni tatay. Para bang mas umigting ang pagnanais kong makuha ang gamit. Hanggang sa isang araw, muli kong nakita ang taong yun. Papauwi ako galing sa eskwelahan. Hindi ko kasama si nanay. Nakatambay ito sa gilid ng kalsada. Humihitit pa ng tabako at halatang nakatingin sa akin. Nagkunwari lamang akong kalmado. Pero ang totoo, nanggigigil ako sa kanya. Nang malampasan ko ito, mabilis akong tumakbo pa uwi. Kinuha ko ang gamit ni tatay. Kahit wala kong alam kung para saan talaga ang mga yun. Binulsa ko yung pabilog at patulis. Halos magsinlaki lang naman ang mga ito. Mga 2 daliri ang kapal. Yung sinturo naman ay sinuot ko. Habang yung punyal, isinuksok ko sa tagiliran.
Matapos kong makuha ang lahat ng tangan ni Ama, lumabas ako ng bahay. Pababa na sana ako ng lugar, pero nakita ko mismo yung tao na nasa paanan ng burol. Napahinto ako, nakipagtitigan sa kanya. Nakangiti ito at makikita ang mga nangingitim na ngipin. Kumpirmado, siya na nga ang salarin. Para bang nagkaroon ako ng tapang dahil sa sukdulang galit. Inangasan ko yung tao sabay duro sa mukha niya. Mabuti naman at hindi na kita kailangan pang puntahan doon sa daan kanina. Hanggang masid ka lang palang animal ka eh. Ikaw ang pumatay sa tatay ko. Hindi may pagkakaila. Kagayang-kagaya ka ng tatay mo. Akala niyo ba hindi ko alam na hanggang dito sa lugar sumusunod kayo sa akin? Ang tanong, ano namang magagawa mo, paslit? Sobrang tagal naman yata. Parang nagsayang lang kayo ng panahon. Nagpakilala ito sa pangalang Abel. Dagdag pa niya, hindi ko na lang sana sinalo ang gamit ni tatay. Nang sa ganon, wala itong kailangang gawin sa akin. Ang pagsalo ko ng gamit ni Ama, pahiwatig ng legasiya. Tumugon ako sa kanya na tama siya. Ito ay para sa legasiya ng aking ama. Uubusin ko ang lahat ng sangkot sa kanyang pagkamatay. Hindi ko na naiintindihan ang nangyayari ng mga oras na yun. Para bang nawawala ako sa sarili. Naninibago ko noon. Bakit sobrang tapang ko? Hindi lang ito simpleng dahil nais lang makapagigante, kundi meron talagang kakaiba sa akin. Habang nag-uusap kami ni Abel, bigla muli akong nabingi. Bumubuka pa ang bibig ng aswang. Pero wala naman akong nadidinig. Hanggang sa... Huwag kang magtaka. Unang hawak mo pa lang sa mga tanga ng tatay mo. Kumapit na kagad sa iyo ang bisa. Kasabay nito ang pagkakaroon ko ng koneksyon sa iyo. Kaya ka nagkaroon ng walang katulad na katapangan. Ako si Salpo. Ako ang gabay ng tatay mo na tinatawag niyang impakto. Ang pagkakamali lang ng tatay mo noon, hindi niya dala ang mga gamit kaya siya napatay. Lapitan mo siya. Tignan natin kung masasaktan ka ba niya. Magugulat ka na lang sa mga kaya mong gawin. Wika ng gabay na si Salpo. Yun pala ang dahilan kung bakit may kakaiba sa akin. Bagaman nakakagulat, ngunit sinunod ko ang sinabi niya. Kung gabay siya ng tatay ko, siguradong mapagkakatiwalaan kung sino man ang bumubulong sa akin. Umabante ako ng lakad papalapit kay Abel. Pero habang nangyayari yun, nakaumang na ang kamay ko sa hawakan ng punyal. Patuloy pa rin sa pagbuka ang bibig ni Abel. Ngunit wala talaga akong nadidinig sa kanya. Bagkus ang nadidinig ko lamang noon, ang malakas na pagtawa ni Salpo. Ilang distansya na lamang ang layo ko kay Abel. Binigla ko siya. Mabilis kong binunot ang patalim at itinarak ito sa dibdib. Doon ko pa lamang nadinig ang boses ni Abel. Ngunit ungol na ito. Nakadilat ang mga mata na tila sobrang nagulat sa mga nangyari. Wala akong nararamdaman nun. Matapos kong masaksak sa dibdib, kagad akong umalis at iniwan si Abel. Pagtingin ko sa kanya, nakabulagta na ito sa lupa. Napatingin pa ako sa paligid.
wala namang ibang nakakita. Kaya sigurado ko na walang nakakaalam na may nangyari sa lugar. Ngunit nagtataka ako noon. Habang papalapit ako kanina kay Abel, hindi man lamang ito tumingin sa aking mga mata. Sa halip, doon ito nakatitig kung saan ako nanggaling. Ganun ko lamang siya kadaling napatay. Pero hindi ko lamang ito pinagtuunan ng pansin. Baka naging kampante lamang si Abel sa akin dahil bata pa ako. Nang makauwi sa tahanan, lumipat ako sa ibaba. Nakita ko na may lumapit na 2 tao kay Abel. May kinuha ang mga ito sa bangkay niya at nagmamadaling pumasok sa kakawian. Kung hindi ako nagkakamali, mga kasamahan yun ni Abel. Nasimulan ko na at maaaring marami pang dumating para maghiganti. Naupo ako saglit sa paanan ng pinto. Doon ko maiging inisip ang lahat. Bakit ganun ko lamang kadaling napatay si Abel? Isa pa, hindi man lamang ako nakaramdam ng pangamba. Maging na mga oras na yun, nakapatay ako ng tao. Pero hindi man lamang ako nakaramdam ng awa o takot. Hanggang sa muli kong nadinig si Salpo. Ganyang kadelikado ang tatay mo noon. Hindi na mamalayan ang kalaban. Namamamatay na pala siya. Sa isip mo, naglakad ka. Pero dahil sa bilis mo, para bang huminto ang oras sa mga kalaban. Natanong ko naman ang gabay kung sino at ano ba talaga si Tatay Ranilo. Tugon niya, ang ama ko ay dating may hawak ng bertud ng sarangay. Tumatawa pa ito habang nagsasalaysay. Dagdag ni Salpo, siya ang nagbigay sa tatay ko ng 2 bertud ng sarangay. Nangyari ito nang minsang malagay sa bingit ng kamatayan ang ama. Tinambangan siya ng mga aswang sa gubat kung saan ito naghahanap ng bertud. Kung hindi dahil kay Salpo, mas maaga ang pagkawala sa mundo ni ama. Hindi na sila magkakatuluyan ni ina at hindi na ako isinilang sa mundo. Natanong ko pa nga si Salpo kung ano ang sarangay. Meron din naman akong kaalaman sa mutya. Pero bago pa lamang sa pandinig ko ang katagang sarangay. Kaibigan ko lang naman ang sarangay. Isang uri ng engkantong bantay. Isipin mo na lang ang dambuhalang tao na may ulo ng toro. Ganon ang itsura ng sarangay. At ang 2 bertud mula pa sa bangkilang pinatay ng sarangay na yun. Patulis ang ngipin at bilog ang mga mata. Hindi mo yan maikukumpara sa mga pipitsuging tinatangan ng karaniwang tao. Mga nagpapaniwala sa simpleng bato. Yan, hindi lang yan simpleng bato. Basta ikaw na ang tumuklas kung anong kayang gawin ng tangan mo. Mararanasan mo naman yun sa mga susunod na araw. Gusto ko sanang sabihin na magpakita siya sa akin. Pero ang sabi ng gabay, hindi pwede dahil baka mabasag ang bisa ng gamit. Paano ba naman? Magugulat at matatakot talaga ako kapag nagpakita siya. Walang matapang na tao na kayang makita ito sa personal. Hindi na lamang ako nagsalita noon. Kung totoo ang sinasabi ni Salpo, talagang nakakakilabot ang kanyang itsura. Boses pa lamang nito. Nakakakilabot na paano pa kaya kung makita mo siya sa mismong harapan.
Baka mas pangit pa ito sa aswang. Ilang saglit pa dumating na ang ina. Ngunit nagulat ito nang makita na puro tilamsik ako ng dugo. Bukod pa dyan, nakita niyang suot at hawak ko ang mga gamit ni ama. Akala ko magagalit ito. Ngunit hindi. Umiling lamang habang nakangiti. Ang sabi pa ni ina, napatay ko na ang pinaghihinalaan niyang pumatay kay ama. Natanong pa nito kung paano ko yon nagawa. Pero hindi ko din talaga alam. Basta sinaksak ko lamang ito sa dibdib. Bumagsak sa lupa. Napuruhan ang puso ng patalim. Dagdag ko pa. Nakakausap ko ang gabay ng gamit. Siya ang nagsabi sa akin ng mga kailangang gawin. Kaya pala namatay ang ama dahil hindi niya dala ang gamit. Tumangulang si Nanay Diyosa. Sinabing binagat lang ang ama habang kasalukuyan itong papunta sa bayan para makapamili ng ilang gamit para sa akin noon. Nakikita kong lumuluha si ina. Ang sabi niya, siya ang dahilan kung bakit namatay si Tatay Ranilo. Dadalhin sana ni tatay ang mga gamit niya. Kaso sinabi ni ina na wag na lamang. Total bibili lang ito sa bayan. Ang hindi niya alam, naghahanap lamang pala ng pagkakataon ang aswang na laging nagmamasid sa kanila. At nang magkaroon ng tiyempo, doon na sinalakay si Tatay Ranilo. Walang karaniwang tao na kayang makipaglaban sa malakas na aswang, lalo na kung walang dalang tangan at malakas na karunungan. Naging malinaw sa akin ang lahat. Masaya kung alam ko na ang mga nangyayari. Ito lamang naman talaga ang gusto kong malaman dati pa. Kung ano ba talaga ang misteryo sa pagkamatay ni tatay. Bukod pa roon, may matutuklasan pa pala ako na siyang nagpabago ng lahat. Hindi lang pala simpleng albularyo si ama. Dahil bantugan ang tatay ko. Gabi na mga sandaling yun, sinabi ni nanay sa akin na maghanda kami. Dahil sa pagkamatay ng isa nilang kalahi, siguradong gaganti ang mga aswang na yun. Pero kampante si ina. Dahil ayon sa kanya, hindi niya inakala na magkakaroon kagad ako ng abilidad mula sa tangan. Mabuti ng ganun dahil alam niya sa sarili. Taliwas pala ang pinaniniwalaan niya noon na madali lamang akong mapapatay ng kung sinong nilalang. Hindi naman nagkamali si nanay. Nangyari ang parehas naming inaasahan. Sapagkat pagsapit ng 11:00 ng gabi, may nadinig akong mga taong nagsasalita sa labas ng bahay. Pabalik-balik lamang ang mga ito na tila nananadya. Si nanay noon, nasa gilid lamang ng katre, nakikiramdam din. Habang yung mga kamay, para bang nanggigigil hawak ang San Benitong rebulto. Ilang saglit pa, nawala yung mga taong tila umaaligid sa bahay. Pero kasunod nito, ang biglaang pag-iba ng presensya sa lugar. Biglang umalinsangan na tila may paparating na malakas na ulan mula sa mahabang tag-init. Pero kakaiba ang nararanasan namin noon. Yung alinsangan ay para bang may halo na kakaibang amoy. Medyo mabaho at nakakasulasok. Maghanda ka anak. Ano mang sandali. Aatake na sila. Pero wag kang lalabas ng bahay. Dahil hindi naman sila makakapasok sa loob. Para saan tong pagpupuyat natin ay? Para saan kung hanggang masidlang pala tayo? Huwag kang mag-alala sa akin ay. Walang mangyayari sa aking masama. Lumabas ako ng bahay. Habang si nanay naman,
Tinatawag pa ako at pinipigilan sa gagawin. Pero hindi ako nakinig. Wala naman akong nakitang kung ano sa labas. Medyo naaaninag ko ang lugar kahit walang ilaw. May maliit na buwan na nagsisilbing liwanag na mga oras na yon. Kahit papano, nakapagbibigay ito ng kakarampot na ilaw. Hanggang sa mas lumala pa ang baho. Yung simpleng amoy kanina, mas masaklap pa pala sa labas, pati na rin ang alinsangan. Sa puntong yun, hawak ko ang punyal. Naglakad-lakad ako paikot ng tahanan. Tinitignan ang mga posibleng lugar na maaaring pagtaguan ng aswang. Aminado kong hindi pa ako nakakakita ng aswang. Yun pa lamang ang unang beses kung sakaling bumungad sa akin ang mga ito sa totoong anyo. At dahil wala akong nakita malapit sa tahanan, dumiretso ko sa liblib. Binabaybay ko noon ang gilid ng burol. Ang kinaganda sa lugar namin, wala talagang ibang nakatirik na bahay sa burol na yon, kung hindi ang tinitirhan namin. Yung iba ay nasa baba na ito at medyo may kalayuan. Kaya kung anumang mangyari sa lugar, hindi mabubulabog ang ibang mga tao. Ang problema, kung nagkataon naman wala kaming panlaban, siguradong mahihirapan din kaming humingi ng saklolo kanino man. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nadinig ko ang bulong ni Salpo. Sinabing nagugutom siya. Nagtataka ako sa sinabi ng gabay. Kumakain pala ito. Naiisip ko naman kung paano ito kumakain dahil hindi naman nagpapakita. Yun lang ang nadinig ko sa kanya. Ngunit hindi ko ito pinagtuunan ng pansin. Hanggang sa ilang saglit pa, nang marating ko ang dulo, doon may nagpakita sa akin. Dalawa ito, ngunit katawan lamang ang naaninag. Pero hindi malinaw ang mga muka. Umabante pa ako ng lakad. Hindi ako natatakot. Habang yung dalawang nilalang, kumakabig na tila nais pa akong paikutan. Nang walang ano-ano, sinunggaban ko yung isa. Pero ng mga sandaling yun, nagulat ako dahil mabilis itong nakailag. Para bang palaka na bigla na lamang lumundag at nakalipat ng posisyon. Hindi ko namalayan, napapaatake na din pala yung isa pa. Nadakma ako nito at kinagat sa balikat. Mabilis ko namang binaliktad ang patalim. Inundayan ito ng pagsaksak sa tagiliran. Ilang saglit lang ay kumawala ito at bumagsak sa lupa. Doon ko pa lamang nasilayan ng malinaw ang itsura. Tao lang, ngunit may maladyaablong muka. Makapalang kilay at nakaumbok ang pisngi. Nakanganga ito. Kitang-kita ang pagbulwak ng masaganang dugo sa bibig. Nagtataka ako dahil wala man lamang akong tinamong sugat sa balikat. Dama ko ang lakas ng pagsunggab, ngunit wala namang nangyaring kakaiba sa akin. Habang tinititigan ko ang aswang, dito ko muling nadinig ang boses ni Salpo. Humahagikgik na ito na tila tuwang-tuwa. Habang yung isang aswang naman, hindi na nagtangka ng masama. Nang maramdaman itong patay na ang kasama, nagtangka na itong tumakas. Matapos yun, pauwi na sana ako ng tahanan. Mga ilang metro na ako noon, ngunit nadinig ko muli ang boses ni Salpo. Nang mga sandaling yun, hindi na sa likod ng tenga, kundi nagmumula ilang distansya mula sa akin. Hinahanap ko naman ang pinagmumula ng tinig. Nanlaki ang mga mata. May nakita akong nilalang na hindi kawangis ng aswang. Naroon ito nakapatong sa napatay ko.
Kitang-kita kong nilalantakan nito ang labi. Dinig ko ang paglagutok ng mga buto ng sapilitan nitong buksa ng dibdib. Napamura ako ng mga oras na yon. Napatanong sa sarili kung ano ba ang nakikita. Matapos niyang mabuksa ng dibdib, inginudngod ng nilalang ang muka. Kung hindi ako nagkakamali, kinain ito ang lamang loob ng aswang. Binibigyan ako ng tapang ng tangan ko. Ngunit na mga sandaling yun, tila bigla itong nawala. Nakakakilabot talaga ang itsura ng nilalang. Lalo na nang lapitan ko ito para masuri ang itsura. Para itong pinaghalong oranggutan at paniki ang muka. At may sungay pa ito. Inihanda ko ang sarili. Hawak ang punyal. Marahang iniangat para bumuelo ng pagsaksak. Papatayin mo ba ang gabay mo? Hindi mo man lang ba ako babatiin? Ito ako, Karyo. Ito ako, ang tinatawag ng tatay mong impakto. Ipinagbabawal sa akin ng manakit. Kaya ginamit ko ang tatay mo. Ano? Tama ba yung nadinig ko? Ikaw si Salpo. Kumakain ka ng... Oo, kumakain ako ng karne ng tao. Pero dahil sa tatay mo, napipigilan ko ang sarili ko. Hiniling niya sa akin na ang kakainin ko lamang ay mga masasamang tao o kaya naman aswang. Dahil kapag hindi ako sumunod, ibabalik niya ako kung saan ako nanggaling. Magugutom ako, Karyo. Sobrang haba ng panahong inantay ko. Ngayon lamang ako nakakain muli. Sayang nga yung pinatay mo kanina. Tinangay pa ng mga kasama niyang aswang. Ako na sana ang magliligpit noon. Hindi kaagad ako nakapagsalita. Hindi pa pala tapos ang lihim na dapat kong malaman. At kung hindi ako nagkakamali, sinadya ni Salpo na bigyan ng tangan ang ama para din sa sariling kapakanan. Kaya pala madaming pinatay na aswang si ama para lamang makakain si Salpo. Napapaisip ako ng mga sandaling yun. Magiging madugo ang kakaharapin ko kung gabay ko ang nilalang na ito. Hindi malayong maging katulad din ako ni Tatay Ranilo. Magkahalong pag-aalangan at pagkamangha ang nararamdaman ko noon. Ngunit ganun pa man, naroon na at nasimulan ko na ang lahat. Ang kailangan ko lamang naman gawin, ubusin ang sinumang aswang na mananalasa sa lugar. Matapos malantaka ng labi, hinila ito ni Salpo papunta sa malayo. Hindi ko alam kung anong ginawa niya roon. Basta ilang saglit lang, nadinig ko na muli ang bulong niya. Umuwi ako ng tahanan. Nakita ko si nanay na naroon sa labas. Nakatingin sa akin at nag-aalala. Kagad niyang tinanong kung nakaharap ko ba ang mga aswang. Ang sabi ko naman, napatay ko yung isa. Ngunit tinangay din ito ng mga kasama kagaya ng nangyari kay Abel. Hindi ko sinabi kay nanay ang patungkol sa gabay. Siguradong wala pang ideya si Nanay Diyosa doon. Halata naman dahil ni minsan, wala itong nabanggit sa akin na ugali ng gabay ni ama. Ilang araw ang nakalipas. Kada aalis ako ng tahanan at pupunta kung saan-saan. Tangan ko ang 2 mutya. Dala ko din noon ang punyal maging ang sinturon. Para na akong si tatay. Nakikita ko si ama sa aking sarili. Sa kabutihang palad, wala namang nanghamak pa. Sinubukan ko ng puntahan ang tahanan nila Abel. Isang liblib na nayon at may ilang residente ding nakatira.
Ang iba dito ay tao lang, ngunit ang iba, alam ko sa sariling aswang. Bukod sa nararamdaman ko sila, nakikita ko din kung paano kumilos ang mga ito. Hindi naman ako naging mapusok, hanggang masid lamang ang ginawa ko. Ngunit hindi ako nagpakumpiyansa. Baka matulad ako kay tatay. Kaya dala ko palagi ang tangan, habang si Salpo naman napapadalas na ang pagbulong sa akin. Madalas pa itong magpakita sa liwanag. Talagang mapapatakbo kung sino mang tao kapag itsura ni Salpo ang bubungad. Yung katawan nito ay tila puno ng ugat. Nanlilimahid ang katawan na para bang mga dugo. Kulay pula ang kulay ng balat ni Salpo. Pula din ang mga mata. Ngunit ang mga ngipin na matutulis ay kulay itim lahat. Literal na isang impakto si Salpo. Sa likod ng nakakatakot nitong itsura, akalain mo ba namang pilyo pala ang animal? Pero walang nagagawang mabuti sa akin si Salpo. Palagi na lamang akong ginugulat. Kung magpapakita sa akin, yung tipo na sobra akong mawiwindang. Minsan nakadungaw ang mukha nito habang natutulog ako. Sino bang hindi mababaliw doon? Makailang beses ko na siyang sinabihan na ibabalik ko siya sa kahon dahil sa ginagawa niya sa akin. Pero ang sabi niya naman, kapag binalik siya sa kahon, mamamatay ako. Sugal buhay ang pagtalikod na gagawin ko sa kanya dahil mawawalan ako ng proteksyon. Tama naman si Salpo. Kailangan ko ang proteksyon niya at ang gamit hanggang sa nasanay na lamang ako sa kanya. Minsan na lamang gumaganti ako kay Salpo. Nilalagyan ko ng pangontra ang katawan ko. Umiiyak pa ito noong una. Pero mantakin niyo, habang tumatagal ay kumukunat pala ito. Tapos kapag siya naman ang bumawi, talagang higit pa sa binalahura ang kalalabasan. Si Nanay Diyosa naman noon, alam na ang patungkol sa kung anong klaseng gabay ba talaga si Salpo. Sinabi ko ang lahat sa kanya para hindi na ito magtanong ng kung ano-ano. Palagi na lamang ako noong sumisigaw dahil ginugulat talaga ako ni Salpo. Ang sabi pa nito, kung gusto ko bang magpakita din siya kay nanay. Pero syempre tinanggihan ko. Ang sabi ko ikamamatay lang ni nanay sa oras na makita ang napakapangit niyang pagmumukha. Patuloy lamang ako sa pagmamasid noon. Pero hindi ko iniwan ang pag-aaral. Napakarami kong natuklasan sa abilidad na kayang ibigay sa akin ng dalawang gamit. Ngunit bukod pa doon, madami ding pagsubok na dumating sa aking buhay. Sa muli, ako si Karyo na may gabay na impakto. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.